Nabasa ko na isa sa namusog kung sa Bisaya pa, si former Governor Chavit Singson. May ugnayan ba kayo ni former Governor? Tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kumbaga sa Bisaya pa, hakot system. Ugnayan ba kayo sa panawag din ni former Governor Chavit Singson? Kaya if you want to, if a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion. Ang dami pa, ilang milyon pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, di mabuti. At least nalaman natin. Malinaw na. Salamat po. Good morning po. From Base Media in Sur. Nabasa ko na isa sa namusog kung sa Bisaya pa, si former Governor Chavit Singson. May ugnayan ba kayo ni former Governor? Tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kumbaga sa Bisaya pa, hakot system. Ugnayan ba kayo sa panawag din ni former Governor Chavit Singson? Thank you. Yeah, maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press con natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. At marami kami napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo lang Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayong mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. May saak na pudpudo na tarating nyo dito ang Vietnam. Kaya sabi ni Manong Chavit, pinento niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong napipitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, siguro sabihin natin marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Magbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako, knowing si Manong Chavit, ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta, pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mapagtitipon. Yung tungkol sa kanyang pagpapagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko, kung meron, o aeroplano, o kaya kung ano man para sa hakot, o kaya yung mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kaming ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon lamang po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Kamaynilaan sa November 16, 17, 18. At naghahanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense.
So marami po yan. So hindi lang sa Pangasinan yan, sa iba't ibang mga probinsya, lalong-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyan nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito ay hindi ko rin po alam yung detalye niyan. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami kong nare-receive ng mga text at nanghihingi ng suporta ng tulong. Makarating lamang po sila dito sa Maynila. Dagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi na masamain kung sakaling merong pagkain na pinadala si Chavit Singson. Ya? Kasi alam ko na 21, pati yung mga Katoliko at liberal na mga makakaliwa ay nakakain yung kanyang bas na kanyang na palugaw. No? Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi, kumbaga, sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya mayroong mga gathering na maraming tao ay nagpapadala siya. So, wala naman niyang kulay si Chavit Singson kapag merong mga gathering, meron siyang pinapadala talaga na palugaw, no? And ito lang yung gusto din namin susugan, kasi sa katanungan nga, like you, galing ka sa Surigao, yung bakit yung mga gustong pumunta sa Metro Manila para sa rally na ito? Because it is only Metro Manila who has not really shown the kind of indignation against corruption na gusto nating makita. In fact, nakita nyo sa pinaka-latest, Pulse Asia survey na 3% lamang sa Mindanao ang nag-a-approve sa kay ng Marcos. And 97% wala na sa either nagdadalawang isip o talagang no na. So 3%. Hindi na kailangan mag-rally ng Mindanao o ng Visayas, but Metro Manila, where the seat of power is, tayo yung parang natatakot na ipakita kung ano yung tunay nating nararamdaman sa korupsyon na ito. Kaya ngayon po ang ating panawagan is for Metro Manila and Luzon to show your indignation against corruption. Dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaha, ang daming nalimboy. Anong uri ba ng tulong ang nakita natin at kahandaan ng pamahalaan? So, it's not just about corruption, it's also about competence of governance. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Radyo. Tatalbog lang po ako ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa pong original copy. Any statement po from PTB Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PTB Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umano'y ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PTB Laban? Napaka-gulo na po ng mga napaka-gulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinauukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarinlan.
At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC, whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala ring karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sang-ayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851. At nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Di ba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number, ano ba yun? 220329 or some, basta, ganyan. At ang nakalagay doon talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty. As much as possible, ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binapaluktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali eh. Okay, bago ko pagsalitain ang ating legal luminary, isipin nyo ito ha. Ako marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administrasyon na to, at may kapanig ako na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillanes dapat bang padala sa ICC? Ako hindi. Dito, unless the court stop working. Si Martin Romualdez, si Zaldico, dapat ba ipadala sa ICC? I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, hindi, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama, may issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. It's right in front of our faces. So as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero wag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Yeah. Konting dagdag lang. Nasabi na ni Attorney Jimmy yung legal premises tungkol sa Rome Statute. Ito yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas, then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting impormasyon sa kasaysayan nitong Rome Statute na ito. Matagal po yan na pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga pumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng Rome Statute na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at pinag-uusapan. Hindi pumasa-pasa po yan sa ating Senado na ating i-ratify. Kasi alam niyo naman, ang tratado
bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2, kailangan mo nang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan kasi nga sinasabi ng ating mga magagaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Rome Statute, that is a diminution of our sovereignty. Sinusurrender natin yung ating kasarinlan sa ICC. So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya, that eventually became a law, yung Republic Act 9851. So naging batas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasakpang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Rome Statute, napaloob po yan sa 9851. Pero kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Rome Statute na ito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong tinatawag nilang moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, the parang tawag nila rito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasang-ayon ng Amerika, hindi sumasang-ayon ng Russia sa kagustuhan ng mga Western countries na ito. So, ito na naman, merong nagnanais na mga Pilipinong magagaling na abogado na maging membro po sila ng International Criminal Court, maging judge po sila sa ICC, maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang na isigit yung Rome Statute for ratification in 2009 in the Senate. So na-ratify, naging membro tayo ng ICC. But eventually, nag-withdraw. So ganun po yung istorya po niyan. Pero ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin sa ating mga kababayan na may pananagutan or whatever crimes against humanity, genocide, etc., etc. Pwede naman nating panagutin sila rito sa ating bansa kasi may sapat tayong mga batas na umiiral dito. In place naman yung prosecutorial service natin. Andiyan naman yung ating mga korte. Bakit natin kailangang ipagkanulo, ibigay ang ulo ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan? No? At itong sinasabi nilang warrant of arrest kay Senator Bato. Ako, I take the word of Ombudsman Boying Remulla na meron siyang basihan doon sa kanyang sinasabi kung ito man po ay electronic copy or not, na natanggap niya. Siguro he is not so reckless to say na meron akong hawak na kopya ng warrant of arrest. Pinadala sa akin. Hindi ka sasabihin na yun kung wala nga. I don't believe na magsasabi ng ganon ang isang former Secretary of Justice at saka ngayon Ombudsman. At isa sa publiko niya yung information na ito. Ako, I'm going to take that as truth, yung sinabi ni Ombudsman Remulla. And I'm happy in a way para mabigyan ng advance information ang taong bayan at mapag-usapan din itong issue ito. Kasi konektado pa rin ito doon sa naunang nangyari kay Tatay Digong At nagkaroon ng dinatawag natin na kidnapping, pagtatawag din palibinahe. No. Ang napapayo ko lang sa mga legal team ni Senator Bato, nagkausap na rin kami ni Atty. Torian dito the other day. At sinabi ko sa kanya, you expect the worst. They are going to come up with a red notice for sure from the Interpol. It's just a matter of time yan. It's a matter of time. Hindi ba siguro ngayong buwan na ito, baka next month ilabas na yan at ituloy na po siyang dahil. Ang tanong, papayagan ba nating maulit ito?
papayagan ba natin, despite na meron ng bagong extradition rules na nilabas ng Supreme Court in relation to the provision of Republic Act 9851, Section 17, and in accordance with our existing procedure under the rules of court, niliwanag na po yan ng ating Korte Suprema. At masaya rin ako sa naging pahayag ng Executive Secretary Persamin, a former Chief Justice of the Supreme Court, that if and when that warrant of arrest against Senator Bato will be warded to our Department of Foreign Affairs, which is supposed to be the agency that will have first crack on this, na hindi may iso-surrender or aarestuhin ka agad si Senator Bato at tapos iso-surrender sa DAEG without the intervention of our courts. Hopefully, sundin po nila ito. Pero, ito lang ang criticism ko dyan. The timing of coming out with this kind of information and made public when in reality there is no yet official communication and in a hard copy that is delivered by the ICC to the Department of Justice or to the Department of Foreign Affairs, and there is no notice yet by ICC to the Interpol for the issuance of whatever legal notice, red notice or whatever. I think it is done in order again to cover up this burning issue of corruption in flood control para ma-divert na naman yung attention ng taong bayan. That is the only thing na nakita kong negative dito. That there is a connection of this information that Senator Bato, who is a leader of PDP Laban, no, somebody who is fighting the corruption in government, in the Senate, that is amounting to curtailing his right as a senator to continue fighting corruption in our government. Yun lang nakikita ko po dyan. So whether or not magkakaroon ng arrest warrant, hintayin na lang natin yan. It's a matter of time. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, advice niya kay Senator Bato, you better be prepared. It's gonna happen anytime soon. Nagdag lang ako bilang ordinaryong mamamayan at hindi abogado. Kasi ako, ang pananaw ko, ICC is not, it's a political arm of the West hiding behind a facade of humanitarian advocacy. Kasi tingnan nyo yung nangyari. Wala naman silang ibang kaso. Bakit pinapatagal nila si Tatay Digong doon? Kasi wala silang ibang hawak na kaso. At meron pa silang with the US government. So, yung significance nila, they are fighting for it. No? At siguro, maraming maraming aspeto yan, and yung paglabas nga nitong kay Senator Bato, para madagdagan naman yung kanilang doon, trabaho at ng relevance, meron silang silbi. Aside from that, nabasa ko na si Attorney Conti ba yung abogado ng kabila, di ba? Yung nila na dapat yung next na mga warrant of arrest ng ICC ay secret. Napunta na tayo na naman sa secret. Itong ginagawa nila kay Senator Bato actually is the work of the left. Alam natin ano ang ginawa ni Tatay Digong, ni Senator Bato at ng kanyang security team, kung paano pinulbos ang mga makakaliwa. Ngayon, itong ginagawa nila dahil they are gaining power, regaining their authority because meron silang budget, nakaupo sila ngayon sa Kongreso, kaalyado nila ngayon ang kasama pa nila sa September 21 rally ang lahat ng mga makakaliwa. Kaya itong ginagawa nila, sabi nga ni Karaol kanina, timing ng paglabas ng impormasyon upang tayo ay takutin na wag tayong lumabas ngayong November 16 to 18. Even the filing of the case against Gonzaga and other na identified nila doon sa Tulfo list ko na kinasuhan,
because inciting to sedition na hindi naman talaga ito inciting to sedition dahil hindi po mali at hindi masama ang manawagan tayo ng accountability. Samahan natin itong mga, sabi ko nga, itong administrasyon na ito parang kumakopya kay Hitler. Kung si Hitler merong Schindler's List, si Bongbong Marcos merong Tulfo List. With a handsome gentleman. Yeah. Magandang umaga po sa inyo, attorney, madam. Ako po si Edta ng DWTR 96.7 FM at the Prime News TV. TV na, Jaggy pa. Dating pa lang, nakita niyo naman, talaga, is not wrong. Attorney, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP malungkot sapagkat wala na akong nagmumura. Sigurado ko ako yan. Attorney, kasasabi yung para kanina, wala akong karapatan yung ICC na daktin itong si Pangulong Digong Dapan ni Sera Duterte. Bakit hanggang ngayon nandun pa rin siya? Bakit, anong ginagawa nyo? Bakit meron mo bang nakasuhan doon sa nagdanaw sa kanya? Bakit di mo na uhuli? Wala akong napapalitan ka din samantala pagka-ordinaryo, suspect na, nakukulong na kagad. Ito, presidente ho yung pinadala doon. Sinabi nyo, kidnapping. Bakit wala akong kami napapalitan, nakukulong. Kailan mo sila makukulong? Sir. Sir Ed, sino po ba yung ombudsman ngayon? Ito, alam mo, sigurado ko, sila na wala yun. Nadali. Wala akong kinalaman niya. Nasagot mo na yung tanong mo. Di ba? Tapos na yung tanong Kasi kanina ka ba magpa-file? Saan po bang tayong korte nagpa-file kapag ito'y ginagawa ng mga matataas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po ba? Nag-file po ang aming side ng kidnapping. In fact, it was Baste Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Torion na aking partner sa law firm. Tama? Na-file po. Na-archive din po. So, hindi po kami pwedeng pagsabihan. Alam ko po yung tanong nyo ay wala namang talim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi yung inaction ng government. Dahil kami po ay galaw ng galaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal processes. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago pa na kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco. Nagkaroon ng laman, 241 billion from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping. Petitioner. Mayor Baste. Archive. Tama? Anong gagawin natin? Yun po, kaya nga po, ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Attorney, di ba meron na tayong batas ang kapangyarihan ng tao? Ba't di natin gamitin yung people's arrest? Kaya nga po tayo nandito dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo. Ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. At wala pa rin nangyayari. Maraming salamat. Alam ko po, taus-puso yung tanong ninyo. Alam ko po na ito yung hinihintay ninyong sagot. Sinasagot ko po. Nililinaw ko po sa lahat na nakikinig. Ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because fait accompli. Nagawa na Nadala na siya doon. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago nun, ginawa din nila Atty. Torion ng lahat para pigilan. Si Atty. Lambino nga naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung TRO. Biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat naman kami desperado na magkaroon ng TRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung TRO. Pero we tried. We tried. Nasa frontline si Atty. Lambino, nandun siya. Nag-iintay sila ng TRO, walang dumating. Tama?
We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal. Before natin nais lamang namin i-introduce at paupuin dito the kapihan sa PDP Director, si Education Committee Chairperson Kat Penny Belmonte.